Hi Knowledge Champions! Welcome back to my channel. Today, ang topic natin is about PCOS or PCOS. So, based sa statistics, 2 out of 10 women are having PCOS nowadays. But I think the actual number is higher than that. Dahil nung nag-on-site ako, nakita ko na marami sa kanila ang merong PCOS. So, yan ang pag-uusapan natin today. Tapusin niyo ang video ito para malaman nyo na reversible ang PCOS and manageable siya. You just need to change your diet and bibigyan ko kayo kung paano yung mga tips and a technique kung paano ito maiwasan para mabuntis yung mga couples. And then, our next topic is about diabetes. And some of you are questioning about bakit ganon, umaga pa lang mataas na kagad ang blood sugar ko kahit hindi pa ako nag-breakfast. So, that is what we call the dawn phenomenon. I-discuss natin yan sa next video. And then, kung ang iba sa inyo ay nag-conclude na nagkaroon kayo ng diabetes because of the PCOS, that is actually the opposite. Nagkaroon muna kayo ng pre-diabetes or diabetes bago kayo nagkaroon ng PCOS because PCOS is one of the symptoms of insulin resistance. See you! So tara na sa ating presentation ng PCOS. Bago natin i-discuss ang PCOS, let's first have a quick overview kung paano nangyayari ang female reproductive biological processes in the first place. Ang mga babae ay ipinanganak na may eggs na sa kanilang ovaries pero nasa resting state at nagiging active lamang ang iba sa mga ito kapag dumating na ang puberty, which usually happens around age 8 hanggang 13 years old, depende din iyan sa iba pang mga factors. After menstruation, ang hypothalamus ay nagre-release ng GnRH and pulses. Ang ibig sabihin ng pulses or pulsatile is hindi eksakto at fixed na timing, usually around every 30 minutes to a few hours. Ito ang nag-i-stimulate sa pituitary gland para mag-produce ng FSH at LH na pumapasok sa bloodstream at pupunta sa ovaries. Sa ovaries naman, ang FSH ay mainly nag-aakyan sa granulosa cells para mag-grow ang follicles, usually around 6 to 12 follicles, at mag-produce ng estrogen. Habang ang LH naman ay nag-aakyan sa theca cells para gumawa naman ng androgens na kinoconvert din ng granulosa cells into estrogen via aromatase enzyme. Habang nagde-develop ang follicle, tumataas ang estrogen. Habang ang progesterone naman ay low level pa sa mga panahong ito dahil ito ay tinatawag pa na follicular phase. Ang aromatase ay isang enzyme na dapat ninyong tandaan dahil isa ito sa may kinalaman sa PCOS. We'll discuss that shortly. And also look at the screen for other sources of estrogen. During day 12 to 16, GnRH continues to stimulate the pituitary gland to release FSH and LH. Habang tumataas ang estrogen mula sa dominant follicle, nagkakaroon ng positive feedback sa pituitary gland to surge LH. Dito na nangyayari ang ovulation or pag-rupture ng isang dominant follicle, releasing the egg papunta sa fallopian tube. Usually, one dominant follicle lang ang nagmamature at nare-release. Ang egg ay nabubuhay around 12 to 24 hours, while the sperm can survive around 3 to 5 days sa female reproductive tract and can travel to the fallopian tube for fertilization. Just in case magtabi yung mag-asawa or couple, kapag na-fertilize ang egg sa fallopian tube, hindi siya agad napupunta sa uterus right away. Kailangan muna na ito ang mag-divide mula zygote to morula, then blastocyst. Then, unti-unti siyang ginagalaw or itinutulak ng cilia at muscle contractions papunta sa uterus. Usually, mga 3 to 5 days pa yan nangyayari bago makarating sa uterus at mag-implant sa endometrium. Kung wala naman na fertilized na egg, ang egg ay makakarating pa rin sa uterus pero hindi siya makaka-implant. Ang follicle naman na nag-release ng egg ay nagiging corpus luteum
Pero kung walang pregnancy, ito ay madedegenerate na din kasama ng ibang natitirang follicles na nag-a-atresia na. Dahil dito, bababa ang progesterone at estrogen levels. Kapag low levels ang mga ito ay magsisignal sila sa uterus na walang pregnancy na naganap at ang endometrium ay magsished na yan, kaya nagkakaroon ulit ng another menstruation. Kapag na-implant naman ang fertilized egg sa endometrium, ang embryo ay magpo-produce ng HCG. So, ang HCG ay masisignal sa corpus luteum na wag muna siyang mag-atresia or mag-degenerate bagkos ay magpatuloy pa sa pag-produce ng progesterone hanggang 8 to 12 weeks. Kung sustainable ang progesterone, patuloy nakakapal ang endometrium hanggang tuluyang lumaki ang embryo at mabuo ang placenta. Ang placenta ito yung tinatawag na inunan sa Tagalog or sa probinsya. Kapag fully developed na ang placenta ay kaya na nitong mag-take over to maintain the production of progesterone. Ito na yung kinatawag natin na luteal phase with or without pregnancy. And then, because the placenta take over, ang corpus luteum ay tuluyan ng mag-a-atresia. During pregnancy, ang GnRH, FSH, and LH are strongly suppressed dahil sa high estrogen, progesterone at HCG, kaya walang ovulation. Tumataas naman ang SHBG na ginagawa naman ng liver dahil din sa estrogen. Ang SHBG ay nagbabind yan sa estrogen at androgens sa dugo para ma-regulate yung free hormone levels. Parang nandyan lang siya kung kinakailangan ng ovaries. Now, ano namang hormone ang may kinalaman sa kaso ng PCOS? If we are going to define PCOS or PCOS or Polycystic Ovarian Syndrome, poly means many, cystic means cyst. In medical term, ang cyst ay isang bukol or bump na naglalaman ng tubig or solid mass. Pero sa kaso ng PCOS, ang cyst na ito pertains to the developed follicles that did not mature and rupture. Ovarian means anything related with ovaries, and syndrome means interconnected yung mga symptoms. Ang PCOS ay isang uri ng endocrine disorder dahil ito ay nangyayari kung ang androgens hormone ay mataas ang level na nagdudulot ng disruption sa iba pang female reproductive hormones. Ang androgens na ginawa ng TECA cells must be converted by the granulosa cells into estrogen by the help of aromatase enzyme. Sa kaso ng PCOS, ang androgen, mainly testosterone ang nakikita sa blood test, ay hindi nako-convert into estrogen. Dahil sa pagtaas ng androgen level, naaapektuhan nito ang hypothalamus at nagkakaroon ng altered GnRH pulses. Imbis na normal pattern, nagiging mas frequent o mas mabilis ang release. Kapag mas mabilis ang GnRH signal papuntang pituitary gland, naaapektuhan ang FSH at LH ratio, kung saan mas tumataas ang LH kumpara sa FSH. Dahil dito, mas nai-stimulate ang TECA cells sa ovaries na gumawa pa ng mas maraming androgens. Samantala, dahil mababa ang FSH, hindi sapat ang suporta para sa follicle, development at maturation. Kaya hindi nagkakaroon ng ovulation. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit bumababa ang chances mabuntis sa mga babaeng may PCOS. In my own opinion, ang PCOS ay isang grupo ng mga sintomas, mainly an imbalanced hormone. At gusto niyo bang malaman kung ano talaga ang culprit dito? Ang culprit dito ay isa ding hormone at yan ay walang iba kundi ang insulin. Dahil sa patuloy na insulin spike, nagkakaroon tayo ng insulin resistance. Ang insulin resistance ay napakadaming complications sa katawan at isa lamang dyan ang PCOS.
modern diet ang root cause dito. So it is completely manageable and reversible kung iiwasan nyo ang refined carbs and sugar. Ang insulin resistance ay nangyayari when you eat refined carbs and sugar. Dahil sa kawalan ng fiber content ng modern food, mabilis na nako-convert ang carbs and sugar into glucose at agad tumataas ang inyong blood sugar. Kapag kumakain tayo, especially refined carbohydrates at matatamis na pagkain, mabilis na tumataas ang blood glucose at nagre-release ang pancreas ng insulin para tulungan ilipat ang glucose na yan papunta sa liver, muscles at fat cells para magamit bilang energy or i-keep ito as glycogen or fat for later use. Kapag paulit-ulit itong nangyayari dahil sa frequent overeating, unti-unting nagiging less responsive ang cells sa insulin. Bilang compensation ng pancreas, mas marami pa itong inire-release na insulin para mapanatiling normal ang blood sugar. Habang tumatagal naman, ang insulin ay nagpapabagal din sa liver to produce HSBG, kaya lalong tumataas ang LH at androgens kasi wala ng regulator. Kapag inumpisahan mong kumain ng refined carbs and sugar sa breakfast, magkakaroon ka ng glucose spike, insulin spike, at kapalit niyan ay maghapon na cravings stimulated by the brain. Irregular menstruation ng mga babaeng may PCOS, madalas itong pinapainom ng contraceptive pills upang maging regular menstruation. Pero para mabuntis ay kailangan mo ring itigil ang pag-inom ng pills. Subalit pag inihinto mo ito ay babalik na naman sa dati ang pagtaas ng levels ng androgen, so you better find out the root cause and starts correcting it there. May mga ginawang research din ng ibang mga doktor about GMO or non-GMO products na ginagamitan ng glyphosates, ito ay isang herbicides, ay isa sa mga dahilan ng pagtaas ng androgens level. Kapag expose ang tao sa glyphosates directly or indirectly through plants or animals na exposed din sa glyphosates tapos kinain mo ito, ay binabawasan nito ang production ng aromatase enzyme, kaya walang magko-convert ng androgen into estrogen. Kaya try to choose local produced meat, vegetables, grains, legumes, or even grocery items because we never know. Our next topic is about insulin resistance, type 2 diabetes. But for now, I highly suggest not to eat food without fiber. Ang fiber ay nagsisilbing panlinis ng colon, food for our gut bacteria, at ang pinaka-importante, ito ang nagpapabagal ng glucose release. Kapag mabagal ang pagre-release sa glucose ng pagkain na kinain mo, ay hindi kailangan ng pancreas na mag-release ng mataas na insulin, kaya naiiwasan ang insulin resistance at hindi ka magkakaroon ng sakit na PCOS at marami pang iba. Ahabol ko lang ito, normal lamang na tumaas ang inyong blood sugar during pregnancy, kaya kapag may bata kayong binubuhay sa inyong uterus, ito ay nagre-release ng HPL. Ang main role ng HPL is to make the mother insulin resistance para palagi ang may supply ng glucose sa blood. The brain and the fetus uses this glucose available in blood. Dahil sa insulin resistance, the insulin has less effect of storing glucose in the fat storage. In that way, the fat are used for maternal energy use para ang glucose na nasa dugo ay reserve lamang for the brain and the fetus. And after pregnancy, syempre wala na magpuproduce ng HPL dahil lumabas na yung bata. So naturally, dapat mawawala na ang insulin resistance ng mother at babalik na sa normal ang blood sugar. Pero may mga case na nananatiling mataas ang blood sugar ng mother kahit nakapanganak na. So, yan ang tinatawag nating gestational diabetes. Kapag ganyan ang naging kaso nyo, isa lang ang ibig sabihin yan. May insulin resistance na kayo bago pa kayo magbuntis. So, ang primary reason ng PCOS ay insulin resistance.
Nagtitrigger din niya ng thyroid hormone issues. Added factor din ang stress dahil ang cortisol ay nagpapagrabe din ng insulin resistance. Sa diabetes topic natin, papaliwanag ko yan sa inyo kung bakit. Nagtataka kayo kung bakit kahit maaga pa lang ay hindi pa kayo nagbe-breakfast, mataas na ang inyong blood sugar. So, yan yung tinatawag na dawn phenomenon. Tatakel natin yan sa next video natin. And at ang glyphosates ay nagpapabagal naman sa pag-produce ng aromatase enzyme. So, yan ang mga dahilan ng pagkakaroon ng PCOS. That's all for now, Knowledge Champions. Thank you and see you on my next video.